AKUs, US at Pilipinas, inumpisa na ang pagsasanay ng mga jet fighter nito. Samantala China, gulat na gulat sa ginagawa umano ng Amerika dito sa Pilipinas. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Pang Hilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. So yun po mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. At ito mga kababayan, may bago na naman tayong ibabalita sa inyong mga kababayan. At ito talaga, ang ginagawa na ito ay napakalaking tulong ito sa mga tauhan ng Philippine Air Force. Siyempre mga kababayan, alam naman natin, ang bansang Amerika ay mga high-tech ang kanilang fighter jet. Talagang kumbaga bihasa na sila gumamit ng kanilang mga fighter jet. So malaking tulong ito para sa ating Philippine Air Force para matuto pa at mabihasa pa sa paggamit ng mga fighter jet natin. So ito pa mga kababayan, ang ibibigay kong balita sa inyo. Sinumulan na kasi ng Pilipinas at US ang 2 linggong jet fighter drill sa Pampanga. So 2 linggo po sila magti-training. Si mga kababayan, ito ay para matuto pa at lalo pang gumaling ang ating Philippine Air Force. Hindi natin alam mga kababayan kung ano bang minsan si mga kababayan, kailangan natin yan para siyempre kung merong mga magtangkang sakupin tayo dito. At ayon dito mga kababayan, sinimulan na noong Lunes ng mga unit ng fighter jet mula sa Pilipinas at Estados Unidos ang unang pag-ulat ng COP Thunder Philippines para sa taong ito ay Base Air Base, Florida Balangka, Pampanga. Ayan, sundon sila sa Pampanga mga kababayan. Ang bilateral military exercise na ito ay naganap sa Northern Luzon Intensive Military Trainings Air Base at Brigadier General Benito Ebuen at Air Base hanggang Abril 19 ang kinabibilangan numano na humigit kumulang 700 airmen mula sa iba't ibang PFP, Philippine Air Force at unit sa US Air Force mga kababayan. Ayon dito, sinabi umano ni Consuelo Castillo sa isang payag ng Philippine Air Force na FE-50 fighter jet at ang US Air Force na FE-16T at ang C-130G na aircraft na gagamitin sa pagsasanay na ito. So ito pala ang mga gagamitin mga kababayan. Sa Pilipinas ay FE-50 fighter jet. So sa Amerika naman ay FE-16. Ayon pa dito mga kababayan, ang ehersisyo na ito ay bahagi ng mga aktibidad ng Mutual Defense Board Security Engagement Board para sa taong ito. Ang COP Thunder Philippines ngayong taon ay pasamantalang nakatakdang umano magkaroon ng pangalawang pag-ulit sa Hunyo. So may Hunyo na naman mga kababayan. Kasi ito mga kababayan, ito ang binabatikos ngayon ng China. Tingin ko naiinggit dito ang China mga kababayan. Naiinggit sa US. Kasi siyempre mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo nakipagkaalyado talaga sa Amerika, iniwanan ng China. Kasi 'di ba yung dating administrasyon talagang support po sila sa China. Kaya tingin ko, ganito ang ginagawa ngayon ng China sa Scarborough Shoal, iniipit tayo diyan sa West Philippine Sea. Kasi mukhang naiinggit. Kasi bakit tayo nakipagsundo sa Amerika? Kasi ang dati kasi mga kababayan, talaga si Pangulong Duterte ay talagang support sa China yan. Sinabi niya pa nga na gagawin niyang province of China ang Pilipinas. Ayon pa dito mga kababayan, sinabi umano ng hipi ng Air Defense Command na si General Fabiana Padrigosa na tinatampok ng ehersisyo ang hindi international kakalyado nito sa pagpapahusay sa interoperability, pagpapalakas ng kakayahan sa pagpigil at pagtatanggol at pagtataguyod ng pangrehiyon seguridad. Ang China kasi, binibigyan niya ng kahulugan ang bansang Amerika na nandito sa Pilipinas. Siloso ang bansang China mga kababayan. Kasi tingnan nyo naman mga kababayan, kung anong pong ginagawang ehersisyo ng Pilipinas at mga kalyadong bansa sa West Philippine Sea, nandun din yan ang China. Nakabuntot.
Andun din na gumagawa din sila ng ehersisyo mga kababayan. Yun nga lang, hindi lang sila makalapit sa teritoryo natin. Siyempre, andun po ang mga barko ng Pilipinas, Australia at Japan. Kaya takot din pumasok. Pilipinas lang naman kasi ang kayang harasin ng China. Pag mga malalaking bansa, takot din yan. Yung talagang bansa na lalaban din sa kanila. Takot din yan. At ayon dito mga kababayan, ang exercise na ito na tinatawag umano na Cop Thunder, sa exercise na ito ay nag-train ng mga miyembro ng US Air Force at ang Philippine Air Force sa mga offensive at defense air operation. Gamit umano ang FA-50 at ang F-60 aircraft. Kasama rin sa drills ang Basic Instructor Course of Security Force, Subject Matter Expert Change. At ang Cop Thunder ay naglalayo naman palakasin ang kakayahan, readiness ng dalawang Air Force upang tugunan ang mga potensyal na banta sa rehiyon. At ayon pa dito, ang exercise na ito ay nagsimula noong 1976 at ito ay ang unang pagkakataon na ginanap sa Pilipinas mula noong 1992 matapos ang pasabong ng bulkan Pinatubo. So yun po mga kababayan, mula pala noong 1992, ngayon na naman na ulit. So ilang taon na mga kababayan? 1992 ako eh. So ibig sabihin, 31 years na. O magti 32 years na. Kasi ako mga kababayan, 1992 ako pinanganak. So ngayon na naman na ulit ang ganitong ehersisyo ng mga fighter jet ng Pilipinas at ng Amerika. Meron din ibang military exercise na ginanap po muna sa Pampanga tulad ng Pacific Airlift Rally ng 2023. Sa exercise na ito, kasama ang 14 na participating country na naglalayong magkaroon ng flying training table to exercise at subject matter expert exchange. So ito, maraming bansa, 17 participant country ang kasama naman umano ng military exercise na ginanap din sa Pampanga mga kababayan noong 2023. Ang layunin ng Cop Thunder exercise ay ginanap sa Pampanga ay palakasin ng kakayahan ng readiness ng Philippine at United States Air Force sa larangan ng operation. Sa pamamagitan ng mga drills na ito, nagkakaroon ng pagpapalitan ng karanasan at kaalaman sa pagitan ng dalawang Air Force. So yun mga kababayan, nagpapalitan ng mga kaalaman. At siyempre, mga kababayan, napakalaking tulong sa atin. Alam niyo naman kung gaano kagaling ang Amerika. Lalo na sa paghahawak sa mga jet fighter. So lalo pa mabisa ang ating Philippine Air Force mga kababayan na masanay pa, no? Layunin din ng exercise na ito na magkaroon ng kooperasyon at pagkakaisa sa pagharap sa mga potensyal na banta sa rehiyon sa pamamagitan ng offensive at defense operation sa nagiging handa ang mga kalahok na harapin ang hamon at magampanan ng kanilang tungkulin sa pagprotekta sa teritoryo at seguridad ng bansa. Ayun mga kababayan. So yun po ang layunin nun mga kababayan Malayo po sa sinasabi umano ng China na nag-uudyok sa kaguluhan dito sa Pilipinas at China. Layunin lang naman po ng drills na ito na ipakita ang kanilang suporta at magpapalitan ng kanilang mga abilidad, ng kanilang karanasan. Subalit ito kasing China, napaka-inggitero mga kababayan. Paano silang anuhin ni Pangulong BBM? Inaapi tayo dyan sa West Philippine Sea. Ngayon pa nga lang mga kababayan na inaangkin pa lang nila yung teritoryo natin, ganyan na yung ginagawa nila. Paano pa kaya kung sila na mismo ang may-ari ng Scarborough Shoal na yan, ng Yungin Shoal? Baka mamaya sobra pang gawin sa atin dyan. Nga lang, mga kababayan, hindi naman papayagan ng ating mahal na Pangulo na mangyari yun. Kasi pagtatanggol ng ating mahal na Pangulo ang mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea, baliktad sa ginawa ng mga nakarang administrasyon na ipagkasundo ang ating mga teritoryo dyan, si Pangulong BBM hindi kahit 1 pulgada, wala pong mawawala sa Pilipinas. Ganyan ang ating mahal na Pangulo. Ipinaglalaban tayo. Kaya sa lahat nating mga kababayan, samahan natin ang laban. Dahil hindi na po laban ng gobyerno to, laban ng buong Pilipinas. Dahil teritoryo na natin.
at kapwa nating Pilipino ang inaapi dito sa teritoryo na to. So hindi ko lang lubos maisip ngayon talaga, kaya nagkakabatak-batak tayo kasi hindi tayo nagkakaisa. At tulad yan mga kababayan, nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Imbis na ipagtanggol natin ang dapat na sa atin, yung iba kumakampi sa China. Bakit? Galit sila kay Marcos. Kaya kakampi sila sa China. Ganun lang yan mga kababayan eh. Porque galit ka sa Marcos, kakampi ka na sa China. Dapat hindi. Ipaglalaban mo ang bilang Pilipino mo, pagtatanggol mo ang bansa mo. Kung galit ka man sa kanya, outside yan. Basta ang teritoryo ng Pilipinas ay teritoryo lang para sa mga Pilipino, hindi para sa mga Chino. Ganun dapat ang mindset natin. So yun po mga kababayan, anong masasabi mo at makukomento mo? Hanggang dito na lang, maraming salamat at magandang araw po.